Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Rowena Trahe. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po nyo sa aking YouTube channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsusuporta po nyo sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify if I have new upload video. So, our topic for today is about delighting in God. So, how to delight in God. So, mababasa po natin yan sa Psalms 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So, kapag tayo ay laging ang puso natin ay laging nagpupuri sa ating Panginoon, tayo ay lagi nating binibigyan ng time ng mga papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Lahat ng mga desire at pangarap natin ay ipagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. Basta magkaroon lang tayo ng tiwala at faith na ang paggabay ng ating Panginoon sa atin ay magiging masagana ang ating buhay. Ganun po yun. Natanong nyo na ba sa inyong sarili kung ano ba ang purpose ninyo dito sa mundo? Why you are here in the earth? So, iba-iba ang purpose natin dito sa mundo. Pero isa lang ang magiging purpose natin, yung tayong lahat ay makakilala sa ating Panginoon at tayong lahat ay magkaroon ng eternal life in heaven, dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Pero hindi naman tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng freedom para tayo ay pumili. So yung iba magaling mag-evangelize, magaling mag-invite para lalong lumago, lalo tayong dumami sa church. Pero yung iba magaling sa mga iba-iba ang mga purpose natin dito sa mundo. So kailangan po natin yung purpose natin, lagi yung eyes natin is fixed to Jesus, para yung mga purpose at pangarap natin, mga desires natin sa buhay ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Na yung makita ng ating Panginoon na yung desires mo ay malinis ang hangad mo sa kapwa mo. Nang sa gayon ay ipagkaloob ng ating Panginoon lahat ng mga desires mo sa buhay. Ganun po yun. Kapag tayo po ay nagde-desires or nangangarap sa ating buhay, kailangan po yung faith natin ay 100% kay Lord, na kaya niyang ibigay, kaya niyang ipagkaloob sa atin ano man yung mga desires natin. Kung alam naman ng ating Panginoon na hindi ikabubuti mo yun, andun yung kahit na yung alam niya na ikapapahamak mo yun, ay hindi niya hayaan na ipagkakaloob sa iyo. So yung mga tao na hindi pa naabot yung mga desires sa puso, alam ko lahat kayo, marami kayong mga desires, mga pangarap sa buhay na gustong maabot. So kailangan po yung puso ninyo malinis. Kailangan po yung hangarin nyo ay sa kapwa nyo malinis. Hindi yung pangit ang hangarin nyo sa kapwa nyo. Siyempre, nakikita ng ating Panginoon kung anong laman ng ating mga puso. So, kung alam niya na pangit ang iyong hangarin, siyempre hindi niya ipagkakaloob sa iyo yun. So, ganun po yun. So, magtiwala tayo palagi. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang ating buhay. Dahil wala po ni isa na nagtiwala sa ating Panginoon na napariwara ang kanyang buhay, kundi lalong nililid ng ating Panginoon ang ating buhay na maging masagana, dahil yun ang gusto ng ating Panginoon, yung hindi na tayo kailangan pang maghirap. Kasi pag yung blessings nang galing sa ating Panginoon ay maganda, hindi siya mahirap kunin. Pero yung blessings na nanggaling sa kaaway,
napakahirap abutin. Ganun po yun. So, mababasa natin sa 1 Peter 4:11. Sabi ng ating Panginoon, that God is all things may be glorified. Kailangan mag-glorify ang ating Panginoon sa ating mga pagpupuri sa Kanya. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So, kailangan ang ating pag-glorify sa ating Panginoon ay yung ini-enjoy natin. Ini-enjoy natin yung presence niya sa atin. Dahil napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kung taos puso ka na nagpupuri sa ating Panginoon, napakasarap ng pakiramdam. Ganun po yun. Sa pagpupuri ng ating Panginoon, yung pinupuri natin siya ng buong puso natin, yung mamahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso natin, na lahat ng mga pangako niya, lahat ng mga salita niya, ay meditate natin na yun yung ina-apply natin sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Lord, kailangan mag-meditate ka ng kanyang mga salita para yun ang yung panghawakan at isa pamuhay ng bawat isa sa atin. So napakaganda kung lahat tayo ay nagme-meditate ng mga salita ni Lord at i-apply natin sa ating buhay. Nang sa gayon, panghawakan mo yung mga salita niya na hindi kanya pababayaan. And lahat ng mga desires mo, syempre, kapag nakita ng ating Panginoon na totoo kang nagpupuri sa Kanya, malinis ang intensyon mo, malinis ang iyong puso sa kapwa mo, magiging masagana at maayos at magiging masagana ang daloy ng buhay ng bawat isa sa atin. So number 1, sabi ng ating Panginoon, delight in God's Word. So ito yon. Kailangan kapag nag-meditate ka ng mga salita ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon in Psalms 112 verse 1, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. So ito yon yung sinasabi ng ating Panginoon na kailangan pag nagpuri ka, yung taos puso, yung galing sa puso mo, kahit nasintunado ang boses mo, kung galing sa puso mo, ay syempre, sa pag-ano ng ating Panginoon, dahil nakikita niya, kahit na wala kang talento, kung nagpupursige ka na matuto, na maging maganda at maayos ang pag-awit mo sa Kanya, I'm sure na ibibigay sa'yo ng ating Panginoon yung desires na nakikita niya sa puso mo, na talagang willing kang matuto, willing kang magpagamit sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. So, lahat ng yon nakikita ng ating Panginoon kapag wala kang talent, at nakikita niya na nagpupursige ka kung paano ka matuto, paano ka matutong kumanta, paano gumanda ang iyong boses. Dahil, ibibigay naman sa'yo ng ating Panginoon yun. Kung ano yung desires mo, yung pangarap mo, kahit na sa pinakamaliit na pangarap mo ay kayang ibigay ng ating Panginoon at kaya kanyang pagpalain. Ayun. Kaya lakihan na natin yung mga pangarap natin. Wala namang masama kung mangarap tayo ng malaki. Walang masama na maging mangarap ka na syempre mangarap ka na with faith na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung ano ka ngayon, kung mahirap ka man ngayon, makontento ka, makita ng ating Panginoon na ikaw ay masaya, enjoy your life kahit na mahirap ka, hindi mo kailangan na magkaroon ng maraming pera. Ang kailangan mo yung maging kontento ka sa buhay, na kung ano yung binigay sa iyo ng ating Panginoon, maging happy ka, enjoy your life, at lahat ng mga desires at pangarap mo, hindi habang buhay, ganyan ang kalagayan
mo, kapatid. Magiging masagana at maayos ang iyong buhay, ang pamumuhay, kung magtitiwala ka sa ating Panginoon. Yun po yun. Sabi sa Psalms 119 verse 16, I will delight myself in your statutes. I will not forget your words. So ito po yun, yung kailangan ang pagdidelight sa ating Panginoon, yung taos puso, yung sinasabi ko sa inyo. Dahil ang ating Panginoon ay tumitingin sa ating mga puso, kung paano natin siya i-glorify with in our heart. Ganun po yun. In Psalms 1 verse 1 to 3, sabi ng ating Panginoon, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor is stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mag-meditate tayo ng mga salita ng ating Panginoon at i-apply natin sa ating buhay. Na in times na nararanasan mo yung mga pighati, ay panghawakan mo lang. I-apply mo sa buhay mo yung mga salita ng ating Panginoon. Katulad ng mga iba na minamaliit ka dahil ganyan ang kalagayan mo. Panghawakan mo yung mga iba na sinasabi sa iyo na, ay hanggang dyan na lang ang buhay mo, kapatid. Kapatid, huwag kang maniniwala sa mga yun. Panghawakan mo yung sabi ng ating Panginoon. Sa Jeremiah 29 verse 11, pag sinasabi sa iyo na hanggang dyan na lang ang buhay mo, huwag kang maniniwala, kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon in Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So napakagandang future ang inilaan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung lahat tayo ay binibigyan natin ng time, kung lahat tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, kung lahat tayo ay yung sa puso natin, ipakita natin yung pagmamahal natin, yung totoong pagmamahal natin sa ating Panginoon, na totoong 100% na mahal natin ang ating Panginoon. Yun po yun. Yun po kasi ang gustong makita ng ating Panginoon sa puso natin, na talagang totoo ang pagmamahal natin sa Kanya. Nang sa gayon, at saka yung lagi natin siyang binibigyan ng time to worship kahit nasa mga pandemic ngayon. Andun pa rin yung maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Yun po. At ma-experience natin kung tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Kung kapatid, ikaw ay sinubok ng ating Panginoon at hindi mo parang nagtampo ka dahil yung mga pangarap mo, bakit ang tagal-tagal hindi pa binibigay ng ating Panginoon. So kapatid, huwag kang mainip, kasi minsan ang ating Panginoon ay gusto niya na makita sa puso mo na totoo kang nagmamahal sa Kanya. At pagka ang intention mo ay hindi maganda, ibig sabihin yung intention mo sa kapwa mo hindi maganda. Kapatid, baguhin mo, maging maganda yung intention mo sa kapwa mo, maging maganda ang hangarin mo sa bawat isa. Pag nakita ng ating Panginoon yon, lahat ng desires at pangarap mo, ipagkakaloob niya. So tayong lahat, gusto ng ating Panginoon ay maging masagana, maging successful tayong lahat. Yun po yun. So, tayong lahat ay magtiwala. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Dahil our God is powerful. Hindi man natin siya nakikita, pero ang Holy Spirit,
ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Yun po yun. So, and I hope na nagustuhan po ninyo ang isinare ko po sa inyo, how to delight in God. So, and I hope na nagustuhan po ninyo ang sinare ko po sa inyo. Tayong sa panahon ngayon na parang wala nang yung parang lalong lumalala ang sitwasyon. Tayo ay lalong mag-init sa presensya ng ating Panginoon. Dahil walang ibang makakapagligtas sa iyo ngayon, kundi si Lord lang. Si Lord Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa iyo. So lalo tayong magpuspos sa pagpipray. Lalo tayong magtulungan. Ipag-pray natin ang bawat isa na lahat ay maabot, lahat ay makakilala. Alam ko na lahat tayo ay aabutin ng ating Panginoon. Lahat tayo ay gusto ng ating Panginoon ay maligtas. So, ayun, I hope na nagustuhan po ninyo. Can you please like, subscribe, and press the bell so that you can notify sa mga bagong video ko na i-upload ko. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po nyo sa aking YouTube channel. Thank you so much, and God bless you more.